Bagong scooter naman ng Kymco Philippines mga brother. Pinakabagong 150cc scooter dito sa Pilipinas. Ito, this is the Kymco Skytown 150. Titingnan natin what this bike has to offer. Sa lahat ng mga motor na bago, unang napapansin talaga at saka ginajudge is forma. Ako, umpisa pa lang, nung finish sa screen to, hindi pa talaga nire-review in person. Medyo na-capture na kagad yung mata ko eh. Kasi tingnan mo naman, yung datingan niya, very elegant. And yet, it's very modern, it's very edgy, and very compact as well. Alam mo yung, parang pinaliit na AK 550, pero more on the sharper side or edgier lines. Yun ang nangyari dito. We obviously have the big windscreen right here. Maganda yung dating niya. Hindi alanganin pagdating dun sa forma ng motor. Ultimo yung shape niya. This comes in 3 colors. Pero ngayon, ang paborito ko, itong bronze na color nila. Napaka-elegante ng dating. Tapos ito, tingnan mo, parang spaceship na drone na stealth yung dating. We just have the one headlight assembly dito na may DRLs. Tapos nakagitna yung headlight, ang ganda ng pagkaka-placing. And then yung sa pinaka-signal light niya, tingnan mo, alam mo yung sa mga sports bike na parang mga winglet, parang naging ganon yung epekto nung lalagyanan nila ng signal light dito. We obviously have the large front fender right here. Ganda. Hindi ka na maisa-isa. Impressive yung design na to, Kymco ah. Kymco branding, syempre is present right there. Wala na tong masyadong mga decals. Kailangan lang niya is the Skytown branding. Tapos pag tiningnan mo yung gilid niya, makikita natin hindi siya ganun kahaba. It's actually shorter pagdating sa wheelbase. Pero dahil dyan, mas maneuverable siya, lalong-lalo na pag sa traffic. Kasi mas maikli yung wheelbase na kaysa sa ibang mga 150cc scooter. Tingnan mo, yung shape din ng grab bar nito sa likod, kung ano yung shape nung front end nung motor. So kumbaga, consistent yung shape ng linya nito, design, mapaharap, mapalikod. Ganda rin ang combination. Yung pinaka main color niya, in this case, this is the bronze. Tapos yung textured black dito, matte black naman dito. Pagdating sa upuan, textured surface, makikita niyo mamaya sa riding position ng kapit, oh. Tapos, visible yung stitching niya dito sa upuan. Ganda. Ganda ng motor na to. Pagdating sa handlebar covered, we have a Skytown branding na nandito. Tapos parang yung pinaka-panel niya dito is parang nasa cockpit ng isang spaceship, no? Very good when it comes to the overall look. Ultimo yung sa likod niya, consistent pa rin. Yung shape na parang pa-slant na pa-square. Ewan ko ano yung tawag doon. Sorry, na-excite lang ako. First time ko kasi makita to on the spot review natin. Ganda rin ang dating ng taillight nito, and then nakalabas yung signal light. Ni-imagine ko lang, paano kaya kung yung signal light niya is nandito na rin, tas wala to. Siguro mas maangas yan. But nonetheless, okay pa rin yung design niya. We have a huge rear fender right here. Pati yung datingan ng gulong, ng shocks, malapad. So overall, pasado. Ganda sa looks na itong motor na to. Tsaka syempre, pagdating sa looks, dapat sasamahan yan yung angas naman ng makina. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. So itong makina nito is composed of 150cc single overhead cam, air-cooled engine, tapos fuel injected na rin. It can give you 8.4 kW horsepower at 7,500 RPM, and yung torque naman niya 11.9 Newton meters of torque at 6,500 RPM. May test ride facility dito. We'll try to do a test ride, a couple of runs. Pero abangan nyo pa rin, kilala nyo naman ang motor ni Man. Real life review tayo. We like to take things out sa labas mismo, gamitin yung mga bagong motor para malaman talaga natin yung actual na performance pagdating sa labas na. Mapa-traffic yan, rough road, lubak, hatawan.
abangan nyo pa rin yan. But nonetheless, nasa 150cc category to with decent amount of torque at saka respectable yung horsepower niya. And take note, lightweight siya. So 150cc, tas mas magaan kaysa sa mga ibang 150cc scooter. Doon natin malalaman yung totoong bira ng power ng motor na to. Pagdating naman sa brakes, front and rear disc brake tayo. Maganda niyan, dual channel ABS for additional safety. Bukod sa dual channel ABS, bonus na rin. Actually, very quality bonus. This scooter also has traction control system. Ano nga ba yung TCS? Ito yung nang-modulate sa spin ng gulong natin sa likod. Just in case masyadong nag-overspin siya tapos dumudulas, medyo babagagan yun, kukontrolin yun para maiwasan yung skidding, mas maiiwasan natin yung semplang. Pagdating sa suspension, telescopic fork in front, malalaman na rin natin ang performance ng suspension nito once we take it out. Kasi dito sa test ride facility natin ngayon, patag eh. Sasabak natin to sa mga lubak-lubak. And then, for better stability and better performance pagdating sa suspension, dual shocks yung nasa likod natin. So whichever way you corner, tama lang yung bigat niya, dual shocks to. Malaman natin yung totoong performance ng suspension yan. Alabas natin to. Siguro pang adventure natin, no? Take out natin doon sa mga medyo mabato para malaman natin kung talagang swak ang suspension nito. When it comes to the tires, malapad yung gulong nito. Hindi tinipid, hindi mukhang baduy. Kumbaga, yung sukat ng gulong niya, sakto doon sa itsura ng katawan niya. The tire size is 110/70 by 14 sa harap. Pagdating naman sa likod, din natin, we have 130/70 by 13 sa likod. So common na yung ganyang mga gulong, hindi ka na mahihirapan mag-upgrade. Pero sa makeup ng gulong nito, hindi masyadong matigas, hindi rin malambot. So more of a dual compound yung gulong nito. So mas malalaman natin yung performance yan pag medyo kinorner natin yan sa mga twisties sa kalsada natin dito sa Pilipinas. Features, pawisan na ako. Gutom na rin. Pagdating sa features mga brother, unahin na po pala muna natin, gas tank. Gas tank nito, it can house 7 liters worth of fuel. Sugit na yan. Aalamin pa natin yung actual fuel consumption natin ito once we take it out. So abangan niyo yan sa mga susunod na reviews natin. It has an easy access gas tank. So nasa harap na rin yung tangke niya. And then, once we open the fuel cap, sino na sa inyo yung nawala nito? Yung mga na-misplace, na iwan. Ito kasi, Kymco provided a slot specific dito sa fuel cap para hindi mawala. Kasi mahirap maghanap niyan eh. Diba? So, once we bring this back, you can easily put that back. Tapos, pagdating naman sa compartment natin, ayun! Ha! Sakto! Full face helmet. Kasha. Malaki yung compartment na to para mag-fit ang isang full face helmet. Try natin, ha? Oh. Tapos, you have enough space pa for jackets, gloves, in my case, camera. Oh, baka sabihin nyo, basta lang pinasok dyan. Wala, hindi siya yung pinipilit. Good yung compartment niya. And then, meron din tong charging port. Ang alam ko kasi, Kymco was the first one to introduce charging ports pagdating sa mga ganitong motor, sa mga scooters. So in this case, yung charging port natin, USB at saka Type-C na. So you can charge 2 gadgets at a time. Very convenient. Hindi mo na kailangan ng mga adapter and ports. And then meron tayong small pocket dito. Although mababaw lang to eh. Siguro mga pangbasahan, konting barya, ganyan. Pero at least meron ka pa rin lalagyanan dito. And then this houses LED screen. Sabi ko nga kanina, parang spaceship yung dating niya. Very clean, very elegant, yet very modern. Nakita niyo yung size ng speedometer mo. Kitang-kita mo talaga. And very clear yung mga indicators. Hindi katulad nung sa iba kalat-kalat. Ayun, service, oil change, gas, traction control indicator, ABS, high and low. Napaka-practical nung placement ng mga information nung nakalagay dito sa LCD panel niya. And then, bukod sa mga iba't ibang mga options, we also have a built-in voltmeter para mas alam natin yung performance ng battery, hindi tayo maaalangan. Take note din mga brother, baka mapindot nyo to. You can also have the miles per hour unit, pero kasi sa Pilipinas, kilometers per hour. So we will just leave it at that. Meron na rin tong built-in na passing switch. So built-in passing switch, additional indicator natin when passing through intersection, signaling when overtaking. So good siya. And then the usual, the horn, the light switch, the electric start. The grips are very handy. Makapit siya pero hindi malagkit. Ganda, masarap din sa kamay. Meron siyang
certain level of lambot, no? And then napansin natin meron tayong front pocket dito. Medyo maliit siya kumpara sa ibang mga front pocket ng Kymco. Pagdating sa standard size cellphone, medyo alanganin siya, but at least you can use this for additional space kung ano man yung pwede mo pang ilagay dito. Ayan, just to safe keep. Riding position natin para matansyan yung mga brother. I am 5'10" in height. Sakyan na natin dito. Maganda na ito, kahit 150cc scooter, ang baba, very Pinoy friendly, mababa yung seat height na ito. Mas mababa pa nga ito kaysa sa ibang mga 125cc scooters out there. Pagdating sa position natin, tingnan mo naman, meron kang isang parang tourer na windshield dahil sa lapad na ito. Tapos tama lang yung taas niya. Feet position is okay. Tsaka napansin ko yung upuan makapit. Ngayon pa lang yung pag mag-move ka, ramdam mo yung kapit ng upuan. Tsaka malapad din yung upuan ng angkasa niya. And then, malaki yung galawan ng aking paa. I have an extended footrest right here. Ganda ng forma at saka yung lapad ng manibela. Peripherals ko, kumbaga sakto lang kasi yung digital or yung LCD panel naman yan, nakaharap pa rin sa atin. Hindi na natin kailangan tanggalin yung mata natin sa kalsada kapag check natin yung panel. Yung angkasa nito mga brad, matutuwa yung mga OBR nyo kasi malawak. Malawak yung pillion step niya. So overall, riding position, very comfortable. Start natin konti. Isang hatak The side mirrors, okay yung laki niya, malapad, kitang-kita mo yung nasa likod. At saka nararamdaman ko, you can really go for a long ride dahil sa comfort. Magambot din yung upuan comfort na binibigay ng motor na to. Napansin ko rin dito, merong curve na parang lumbar support dito sa likod mo. Kaya okay siya pagdating sa overall comfort, sa relax riding lang talaga. Okay, no? Priced at 118,500 only. Ano sa tingin niyo mga brother? Sulit nga ba ang motor na to given all the specs, the forma, the engine makeup? Yan ang pag-usapan natin sa comment section sa baba. In the meantime, enjoy na muna natin to. Pinakabagong 150cc scooter in the market. Till our next video mga brother. Salute!